أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Insyaallah mga kapatid sa pananampalataya, gaya ng naipost natin kanina na tayo ay magla-live ngayon, magla-live lecture tayo ngayon na ang pag-uusapan natin o kaya ang paksyang tatalakayin natin ay ang 10 mga kadahilanan na binanggit ni Ibrahim bin Adham rahimahullah. Mga 10 mga kadahilanan ng pagkamatay ng puso na siyang dahilan kung bakit hindi dinidinig o gaya kung bakit hindi tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon, ito po yung tatalakay natin ngayon, nawa po ay makapagbigay sa atin ng kagandahang benepisyo. Kabilang sa mga nasabi ng ating mga scholar, ang panalangin ng isang mananampalataya, ang kanyang dua, panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nagsisilbing panangga ng isang mananampalataya. Ito ay nagsisilbing sandata ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mundong ito na kinalalagyan natin ngayon ay napapaloob dito ang napakaraming uri ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming uri ng kapinsalaan, napakaraming dahilan para ang isang tao ay makaramdam ng sakit, makaramdam ng kalungkutan, makaramdam ng pagsubok. Kaya sa isang mananampalataya, mayroong sandata, panangga na ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung panalangin o kaya ang dua. Kaya kabilang ito sa kagandahan, kahigitan ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nagsisilbing panangga natin o kaya nagsisilbing sandata natin sa lahat ng mga kinakaharap natin dito sa mundong ito. Higit lalo sa yaumul qiyamah na kung saan dyan ay lilitisin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ng panalangin, napakahalaga, ganito kahalaga yung panalangin ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit mga kapatid sa pananampalataya, dapat malaman din natin ang mga bagay, mga kadahilanan kung bakit hindi tinatanggap, kung bakit hindi tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng isang tao. Sapagkat anong silbi ng panalangin ng tao kung hindi rin lang tatanggapin sa kanya, kung hindi rin tutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. So si Allah subhanahu wa ta'ala, kasama sa kanyang pangako sa atin ay ang tutugunan niya ang ating mga panalangin sa tuwing tayo ay nananalangin kay Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At sinabi ng inyong Panginoon na kayo ay manalangin sa akin at aking tutugunan para sa inyo ang inyong mga panalangin. So pangako ito sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tayo, sa tuwing tayo ay nananalangin, humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala, tutugunan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong mga mayroon tayong mga obligasyon na karapat dapat nagampanan para tugunan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroon din tayong mga ipinagbabawal na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit hindi niya tinutugunan ang mga panalangin. Kaya sa video na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala, babanggitin natin ang iba sa mga kadahilanan kung bakit hindi tinatanggap, kung bakit hindi tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin. Minsan, itong si Ibrahim bin Adham, nakabilang siya sa mga naunang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga naunang henerasyon. Kabilang siya sa mga tabi'un, kabilang siya sa mga naunang mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan itong si Ibrahim bin Adham, rahmatullahi alayh, kaawaan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay dumaan siya sa Suqul Basra. Dumaan siya doon at nagtipon ang mga tao sa kanya, na kung saan ang mga taong ito ay nagtanong kay Ibrahim bin Adham rahmatullahi alayh. Kanilang sinabi, "Ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana." Bakit sa tuwing kami ay nananalangin ay hindi tinatanggap, hindi tinutugunan ni Allah ang aming mga panalangin? Bakit hindi tinutugunan ni Allah ang aming mga panalangin? Bakit hindi namin ramdam na tinutugunan ni Allah ang aming mga panalangin? So, sinagot sila ni Ibrahim bin Adham rahmatullahi alayh. Sabi niya, qal li'anna qulubakum matat bi'ashrati asya. Sabi niya, sapagkat ang inyong mga puso ay namatay sa 10 kadahilanan. Allahu Akbar. Dahil daw namatay ang inyong mga puso, kaya hindi tinatanggap, hindi tinutugunan ni Allah ang inyong mga panalangin. Bakit namatay? Sa 10 kadahilanan na ito. Ito yung babanggitin natin mga kapatid. Nabanggit mga kapatid sa pananampalataya na hindi tatanggapin ni Allah, hindi didinggin ni Allah, hindi tutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin na nagmumula sa pusong panalangin na nagmumula sa pusong nakakalimot. Ibig sabihin, nananalangin yung tao, subalit wala naman sa kanyang puso. Parang yung salita lang niya, yung bibig lang niya ang nagsasalita, subalit hindi nangungusap ang kanyang mga puso. Hindi heartily, hindi nagmumula sa puso yung pananalangin ng taong ito. Yung panalangin na ito ay hindi kailanman tatanggapin, hindi didinggin, hindi tutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yung puso na yun ay nakalimot lamang. So ano pa kaya kung ang puso ay tuluyan ng namatay? Subhanallah. Hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin mula sa pusong nakalimot. So higit lalo kung ang panalangin na ito ay nagmumula sa pusong namatay. Subhanallah. Ganito mga kapatid sa pananampalataya. Kabilang ito sa mga kadahilanan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin. Sabi ni Ibrahim bin Adham, li'anna qulubakum matat bi'ashrati asya. Hindi tinutugunan ni Allah ang inyong mga panalangin dahil sa namatay ang inyong mga puso sa 10 mga kadahilanan. Unang kanyang sinabi kung bakit namatay ang mga puso, na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah ang mga panalangin. Araftumullaha ta'ala falam tuaddu haqqah.
Sabi niya, unang kadahilanan kung bakit namatay ang inyong mga puso na siyang dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah ang inyong mga panalangin. Lian araftumullah, nakilala ninyo si Allah, nalaman ninyo, nasumpungan ninyo kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaman ninyo ang pagkadiyos ni Allah, nalaman ninyo ang pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, hindi ninyo ibinibigay sa Kanya ang Kanyang karapatan sa inyo. Ano nga ba ang karapatan ni Allah? Ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sambahin natin siya at hindi natin siya ipagtambal sa kahit ni katiting man lamang na pagtatambal. So ito yung karapatan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So namatay yung puso ng tao dahil sa 10 kadahilanan. Una na rito, sabi ni Ibrahim bin Adham, nakilala si Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang Diyos, siya nag-iisang Diyos, siya yung nag-iisang Panginoon. Subalit hindi sa Kanya ibinigay yung karapatan na ito, yung pagsamba sa Kanya na nag-iisa nang walang pagtatambal ni katiting man lamang. Subhanallah mga kapatid sa pananampalataya. Napaka-kawawa ng taong kanyang nasumpungan yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang nasumpungan yung pagka-Diyos, pagka-Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi niya sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakarami sa ibabaw ng lupang ito mga kapatid ang naghahangad ng hidayat, naghahangad ng tamang landas, naghahangad ng kaligtasan, naghahangad na kanilang masumpungan, kanilang makilala ang nag-iisang Diyos na naglalang sa kanila, nang sa ganon kanila itong mapasalamatan. Subhanallah. Subalit may mga tao na kanilang nakilala kung sino ang Diyos na ito, kung sino ang Panginoon na ito, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi pa rin nila sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala. So napakakawawa ng mga taong ito. Bakit hindi mamamatay yung puso ng taong kanyang alam kung sino ang dapat niyang pasalamatan, kanyang alam kung sino yung dapat niyang sambahin, subalit hindi niya ito pinapasalamatan, hindi niya ito sinasamba. Allahu Akbar. Bakit hindi mamamatay yung puso? Kaya hindi tinatanggap yung panalangin ng mga taong ganito mga kapatid sa pananampalataya. So ito yung una, nakilala si Allah kung sino siya, nakilala kung sino yung Diyos, Panginoon, walang iba kundi si Allah, subalit hindi sa Kanya ibinibigay ang Kanyang karapatan. Na ito yung pagsamba sa Kanya ng walang nikatiting na pagsishirk o kaya pagtatambal. Allahu Akbar. Pangalawang kadahilanan kung bakit namatay yung puso, na siyang dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah ang mga panalangin. Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kayo ay nag-aangkin ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyong sinasabi na minamahal ninyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit tinatalikuran naman ninyo ang kaniyang mga kautusan, tinatalikuran naman ninyo ang kaniyang sunnah, ang kaniyang mga katuruan. Subhanallah. Inyong sinasabi na minamahal ninyo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, subalit once na magkasabay yung hawan nafs, yung self-desire at yung sunnah, katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyong iniiwanan ang sunnah, katuruan ng Propeta, at ang inyong isinasagawa, ang inyong pinipili ay ang kagustuhan ng inyong pagnanasa. Allahu Akbar mga kapatid. Di ba napakarami yan ngayon mga kapatid sa pananampalataya? Kanilang sinasabi Muhammadur Rasulullah
si Propeta Muhammad ay sugo propeta ni Allah. Mahal namin si Allah. Kanila itong sinasambit. Subalit pagdating sa pagsasagawa ng mga katuruan, pagmamahal ng mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huling-huli sila dito, mga kapatid. Mas tinatangkilik pa nila ang ibang katuruan kaysa sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba napakarami niyan, mga kapatid? Tingnan natin sa buwan ng Disyembre, mga kapatid, kung papaano nagsasaya ang iba sa mga kapatiran natin, mga kapatid. Nakakalungkot isipin. Sa tuwing New Year's, subhanallah, sa tuwing mga araw na dinadakila ng mga kufar na ito, mga tumatalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas tinatangkilik pa nila ito kaysa sa mga araw na dinakila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mga kapatid. Tingnan ninyo, marami sa ating mga kapatid na lugmok sa kasalanan ito, mga kapatid, sa pananampalataya. Nawa ay gabayan sila ni Allah. Nawa ay gabayan tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing New Year's Day, kung ang mga walang pananampalataya ay nagsasaulog nito, nagsasaulog din sila, mga kapatid. Sarado ang tindahan, nasa beach resort sila, nasa mga lugar sila ng kasiyahan, sila ay nakikihalubilo, nakikisama, nakikisabay, nakikiuso sa pagsasaulog nito. Subalit kapag araw na dinakila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng Eidul Fitr, kapistahan natin sa Islam, Eidul Adha, ay subhanallah, naka-open ang kanilang tindahan. Wala silang pansin, pagbibigay pansin kung papaano nila idadaos isa sa ulog ang mahal na araw na ito. Allahu Akbar, mga kapatid. Tingnan ninyo kung papaano tinatalikuran ng mga tao ang katuruan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papaano hindi mamamatay ang puso? Papaano hindi mamamatay ang puso kung ganito pagitunguhan ng tao ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya papaano nga ba tatanggapin, tutugunan ni Allah ang mga panalangin kung ganito makitungo ang mga tao sa pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, hanggang salita lamang sila sa pagmamahal pero wala sila sa gawa. Pangatlong kadahilanan na sinabi ni Ibrahim bin Adham kung bakit namatay yung puso na siyang naging dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin ay, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bihi. Inyong binabasa ang banal na Qur'an, subalit hindi ninyo isinasabuhay ang napapaloob nito. Allahu Akbar. Napakaramihan ngayon, mga kapatid. Ang bilis-bilis nilang magbasa ng Quran. Ang bilis-bilis nilang magbasa ng Quran. Ang galing nilang magbasa ng Quran. Subalit wala sa kanila yung diwa ng pagsunod sa napapaloob sa banal na Quran. Hanggang basa lamang sila. Hanggang basa lamang sila, subalit hindi nila isinasabuhay ang napapaloob dito, mga kapatid, sa pananampalataya. Anong silbi ng kaalaman na hindi naman isinasabuhay? Ang kaalamang hindi sinasabuhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay katulad ng punong kahoy na hindi naman nagbubunga. Subhanallah, wala namang bunga ang kahoy na ito, punong kahoy na ito. So ganyan din ang kaalamang hindi naman isinasabuhay. Allahu Akbar. Kaya, mga kapatid, sa pananampalataya, kabilang ito sa mga dahilan kung bakit namamatay yung puso. Ang kaalamang wala sa gawa. Alam na alam nila kung paano babasahin ang banal na Quran. Ang bibilis nilang magbasa ng Quran. Subhanallah. Subalit, wala sa kanila yung pagsasabuhay sa mga napapaloob na turo sa banal na Quran. Pang-apat na dahilan kung bakit namatay ang puso na sinabi ni Ibrahim bin Adham na nagiging dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin
akaltum ni'matallahi ta'ala walam tuaddu syukraha. Inyong kinakain, inyong tinatamasa ang mga biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi kayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar mga kapatid. Ngayon mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon, hindi lang basta-basta hindi nagpapasalamat kay Allah subhanallah. Bagkus kanila pang inaangkin ang mga biyayang ito. Anong ibig nating sabihin? Sa tuwing mayroong biyaya na pinagkakaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung sinasabi nila sa mga tao? Kayabangan, pagmamataas. Subhanallah. Kanilang sinasabi na dahil sa kagalingan nila, dahil sa katalinuhan nila, dahil sa sila ay mga profesyon, dahil sa magagaling sila sa mga diskarte, dahil sa magaling sila magtinda, kaya sila ay yumaman, kaya sila ay nagkaroon ng ganitong mga kayamanan. Subhanallah. Hindi lang basta nila tinalikuran yung pagpapasalamat kay Allah, bagkus inangkin rin nila ang mga biyayang ito. Kanila ring inangkin, hindi nila ini-address kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyayang ito. Subhanallah mga kapatid sa pananampalataya. Ang taong kaniyang inaangkin yung mga biyaya ni Allah, kanyang pinupuri ang kanyang sarili, imbis na purihin niya si Allah, kanyang pinupuri ang kanyang sarili. Mga tao ito na naglalapastangan sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naglalapastangan sa pagiging Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya yung nagbibigay ng biyaya kay Allah, biyaya para sa atin. Allahu Akbar mga kapatid. So itong sinabi ni Ibrahim bin Adham, kinakain ninyo ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi kayo nagpapasalamat, namatay ang puso. So ngayon mga kapatid, mas higit lalong mamamatay yung mga puso, sapagkat karamihan ngayon hindi lang basta tumatalikod sa pagpapasalamat kay Allah, bagkus kanila ring inaangkin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kanilang ini-address sa kanilang mga sarili, kanilang pinupuri ang kanilang mga sarili sa pagkakaroon nila ng mga ganitong mga bagay. Allahu Akbar mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kabilang sa mga kadahilanan na sinabi ni Ibrahim bin Adham kung bakit namatay ang puso, mga puso na siyang nagiging dahilan kung bakit tinitugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, qultum anna syaitana aduwukum wa wafaqatumuh. Inyong sinasabi, inyong sinasambit, tanggap ninyo na si syaitan, si Satanas ay mortal ninyong kaaway. Subhanallah. Inyong sinasabi na si Satanas, si Syaitan ay mortal ninyong kaaway, subalit sinusunod nyo naman ang kanyang mga kagustuhan. Allahu Akbar. Paano hindi mamamatay yung puso ng taong ganito mga kapatid? Paano hindi mamamatay? Kanyang alam na si Satanas ay mortal niyang kaaway, subalit sinusunod naman niya. Subhanallah. Napakababaw ng tao na alam niya, kilala niya kung sino yung kanyang mortal na kaaway, subalit sinusunod pa rin niya ang kanyang mga kagustuhan. Allahu Akbar. Paano nga naman talaga hindi mamamatay yung puso ng taong ganito? Kanyang alam na si Satanas ay mortal niyang kaaway, subalit sinusunod pa rin niya ang mga yapak ni Satanas, na kung saan yung mga yapak na ito ay patungo sa naglalagablab na impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kadahilanan kung bakit namatay ang mga puso, na siyang dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin. Pang-anim, qultum annal jannata haqqun wa lam ta'malu laha.
Inyong sinasabi na ang paraiso ay totoo. Kayo ay nananampalataya, kayo ay naniniwala at sumasambit na ang paraiso ay totoo. Subalit, hindi naman kayo gumagawa ng mga gawain na ikakapasok ninyo ng paraiso sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar! Napakaramihan ngayon mga kapatid. Naniniwala sa pagkatotoo ng paraiso. Itanong mo sa kanya, totoo ba ang paraiso? Oo, totoo ang paraiso. Gusto mo bang pumasok ng paraiso? Oo, gustong gusto. Subalit hanggang salita lamang sa kanya at wala siya sa gawa. Gustong gusto niya na makapasok ng paraiso. Siya naniniwala ng paraiso ay totoo, subalit hindi naman siya gumagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala para siya makapasok ng paraiso. Kaalamang wala sa gawa. Ang lahat ng ito ay mga kaalamang wala sa gawa. Subhanallah, nakilala si Allah, kaalaman, pero hindi naman sinasamba, wala sa gawa. Subhanallah. Minamahal, sinasabing mahal niyang propeta. Nalaman niya yung pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Na ito ay ipinagutos ng Islam, ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit wala naman siya sa gawa, hindi na sinusunod ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Binabasa niya ang Quran, kaalaman, alam niya kung paano babasahin ang Quran, subalit hindi niya sinasabuhay ang Quran. Kinakain ang ni'mat biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit wala naman siya sa gawa, hindi niya isinasabuhay yung pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar mga kapatid sa pananampalataya. So kabilang mga kapatid sa pananampalataya, kabilang sa mga kadahilan kung bakit namatay ang puso, na siyang naging dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin. Pangpito, qultum anna an-nara haqqun wa lam tahrabu minha. At inyong sinasabi, kayo ay naniniwala, inyong sinasambit na ang impyerno ay totoo. Inyong sinasambit. Subalit hindi kayo gumagawa ng pagsamba kay Allah. Hindi ninyo iniiwasan ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala para hindi kayo makapasok dito. Subhanallah. Inyong sinasabi na ang impyerno ay totoo, subalit hindi naman kayo tumatakas muna rito. Hindi kayo gumagawa ng pagsamba kay Allah. Hindi kayo umiiwas sa mga ipinagbabawal ni Allah para kayo ay makalayo dito. Subhanallah. Di ba napakaramihan ngayon mga kapatid? Itanong mo sa kanya, totoo bang impyerno? Oo, totoo. Gusto mo bang makapasok rito? Hindi niya gusto. Subhanallah. Pero wala siya sa gawa. Hindi naman niya sinasabuhay ang mga ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala para siya ay makalayo dito. Paano hindi mamamatay yung puso mga kapatid sa pananampalataya? Kabilang sa mga kadahilan ng mga kapatid, qultum anna al-mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Inyong sinasabi na ang kamatayan ay totoo. Walang makakapag-deny nito mga kapatid kasi totoo talaga ang kamatayan. Inyong sinasabi na ang kamatayan ay totoo, subalit hindi kayo naghahanda para rito. Subhanallah. Alam ng mga tao ngayon, higit lalo sa kapanahunan natin ngayon, alam natin na ang kamatayan ay totoo. Subalit ilan lamang sa atin ang totoong naghahanda para rito mga kapatid. Paano hindi mamamatay ang puso ng tao na alam niya na totoo ang kamatayan, subalit hindi man lang siya naghahanda para rito. Subhanallah. Mas pinaghahandaan niya ang pansamantalang buhay na ito dito sa mundo kaysa sa
panghabang buhay na buhay sa kabilang buhay, walang katapusang buhay sa kabilang buhay. Allahu Akbar, mga kapatid, sa pananampalataya. So paano nga naman hindi mamamatay ang puso ng taong alam niya na totoo ang kamatayan, subalit hindi siya naghahanda? Pangsyam na dahilan kung bakit namatay ang puso, na siyang naging dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah ang mga panalangin. Ishtagaltum bi'uyubin nasi wa nasitum uyubakum. Subhanallah. Kayo ay naging abala, naging busy sa pamimintas sa mga kakulangan, kamalian o kaya kapintasan ng mga tao. Kayo ay naging abala sa pamimintas sa mga kapintasan ng mga tao, samantalang kinakalimutan ninyo ang inyong mga kapintasan. Allahu Akbar. Di ba napakaramihan ngayon, mga kapatid? Kung makapamintas ng tao, subhanallah, sagad. Pero hindi naman niya nakikita, kanyang nakakalimutan ang kanyang sariling kapintasan. Ang alam lang niya ay ang bulingit sa mukha ng kanyang kapwa, ang dumi sa mukha ng kanyang kapwa, subalit hindi niya alam ang dumi sa kanyang mukha. Allahu Akbar. Di ba napakaramihan ngayon, mga kapatid? Subhanallah. Ang galing mamintas ng mga tao, ang galing mag-backbite, ang galing manirang puri, subalit nakakalimutan niya ang kanyang kapintasan. Allahu Akbar, mga kapatid. Nagiging abala sa pamimintas sa iba sa kanya, samantalang nakakalimutan niya ang kanyang sariling kapintasan. Subhanallah, mga kapatid. Paano hindi mamamatay yung puso ng mga taong ganito, mga kapatid? Allahu Akbar. Ang alam lang nila ay ang mamintas sa ibang tao, subalit feeling perfect. Feeling nila sila ay mga perpekto at walang kapintasan. Allahu Akbar. Paano hindi mamamatay yung kanilang puso? Hindi nila naiwawasto ang kanilang kapintasan. Hindi nila naitatama ang kanilang kamalian. Sabalit dahil sa ang kanilang nakikita lamang ay ang kamalian, ang kapintasan ng iba sa kanila. So paano nila maitatama, maiwawasto ang kanilang mga kamalian? Subhanallah. Paano hindi mamamatay yung puso ng taong ganito? Kabilang din, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa mga kadahilanan ng pagkamatay ng puso na binanggit rito ni Ibrahim bin Adham, kung bakit hindi tinutugunan ni Allah ang mga panalangin. وَدَفَنْتُمْ أَمْوَاتَكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ. Allahu Akbar. Nakakalungkot isipin ito, mga kapatid. Pang-sampu na binanggit ni Ibrahim bin Adham kung bakit namatay yung puso, mga puso, na siyang naging dahilan kung bakit tinutugunan ni Allah ang mga panalangin ay, sabi niya, وَدَفَنْتُمْ أَمْوَاتَكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ. Inyong inililibing ang mga namamatay sa inyo. Inyong inililibing ang mga namamatay sa inyo, samantalang hindi man lamang kayo nakakakuha ng aral dito. Allahu Akbar, mga kapatid. Napakaitim ng puso ng tao na siya mismo yung lumilibing sa mga namamatay, siya mismo yung nakikipaglibing, nakikita niya kung paano inililibing ang mga namamatay, subalit hindi man lamang ito sa kanya nakakapagbigay ng aral para pagsagawa ng pagsamba kay Allah at makaiwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba, mga kapatid? Subhanallah. Papaanong makita mo yung tao? Makita mo yung tao na namamatay at kasama ka rin sa nakikipaglibing sa kanya, subalit hindi pa rin ito makapagbigay sa iyo ng
Subhanallah, aral. Paano hindi mamamatay yung puso? Kung ganito tayo makitungo, mga kapatid, sa pananampalataya. Subhanallah, mga kapatid, nakikita na natin kung paano namamatay ang tao. Nakikita na natin kung paano inililibing yung mga tao. Subalit, karamihan, hindi sila nakakakuha dito ng aral. Kapag nakakapaglibing ako, subhanallah, mayroon akong nauobserbahan. Sa paglilibing ko na yun, marami sa mga tao nakapaligid, nakikipaglibing, subhanallah. Nakukuha pa nilang makipagbiruan, nakukuha pa nilang magbiro. Habang kanilang nakikita ng kanilang kapatid ay namatay at inililibing, ipinapasok sa kanyang huling hantungan dito sa mundong ito, subhanallah. Subalit nakukuha pa rin nilang magbiro. Katunayan na ang mga taong ito ay hindi sa kanila nakapagbigay ng kabutihang dulot ang kanilang nakikita. Hindi sila natatakot. Kasi kung natatakot sila, kung alam lang nila yung kahihinatnan ng taong namatay na yaon, na pagkatapos siyang ilibing ay darating sa kanya yung mga anghel na magbibigay ng katanungan, subhanallah. Kung alam lang nila yung sitwasyon na yun, kung alam lang nila ito, kung sila ay naniniwala dito, kung ang kanilang mga puso ay gising, subhanallah, hindi nila magagawang makipagbiruan, hindi nila magagawang magtawanan sa libingan na yun. Bagkus sila ay maghihingi ng kapatawaran kay Allah, una sa kanilang sarili. Hihingi sila ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hihingi sila ng kapatawaran para doon sa namatay na kanilang kapatid. Pero iba yung napapansin. Iba yung napapansin natin sa mga libingan. Subhanallah. Marami sa mga nakikipaglibing. Subhanallah. Anong klase itong pakikitungo, mga kapatid, sa pananampalataya? Paano nagagawa ng tao na nakikita na niya kung paano inililibing ang kaniyang kapatid? Nakikita na niya yung kamatayan, subhanallah. Subalit, nagagawa pa niyang makipagbiruan, makipaglukuhan, makipagkwentuhan ng walang kwenta sa libingan. Imbis na maghingi siya ng kapatawaran kay Allah, humingi siya ng sabat, pagpapakatatag kay Allah subhanahu wa ta'ala, iiba yung kanyang ginagawa. Paano hindi mamamatay? Sagutin ninyo, mga kapatid, paano hindi mamamatay yung puso ng mga taong ganito? Kanila nang nakikita kung paano inililibing ang mga namamatay, subalit hindi man lang sa kanila ito nakakapagbigay ng aral sa kanila para magsumikap sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay gisingin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso. Nawa ay patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso sa pananampalatayang ito. Nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Kagaya ng sinabi natin kanina, ang panalangin ng isang tao, ito yung nagsisilbi, ito ay nagsisilbing kanyang sandata sa kanyang journey dito sa mundong ito. Higit lalo sa journey natin patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sandata natin ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Subalit, kung namamatay, kung patay naman ang puso ng tao, papaano sa kanya tutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya kung humingi man tayo, samantalang hindi natin napapansin yung tugon ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin nararamdaman yung tugon ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating sisisihin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanungin natin ay ang ating mga sarili. Nagampanan ba natin ang ating mga obligasyon? Naiwasan ba natin ang mga dahilan kung bakit hindi tinutugunan ni Allah ang mga panalangin? Bago natin sisihin si Allah subhanahu wa ta'ala, huwag natin sisihin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanungin natin ay ang ating mga sarili.
nagampanan ba natin ang parte natin? Subhanallah. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya magsisinungaling. Ha? Once na magbitaw si Allah subhanahu wa ta'ala ng pangako, hindi yan mapapako. At kabilang sa mga pangako na kanyang binitawan sa atin ay ang kung tayo ay manalangin kay Allah, tutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang tao siya nananalangin samantalang hindi man niya nararamdaman ang tugon dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanungin niya ang kanyang sarili, baka siya ang nagkukulang. Baka siya ay nagkukulang sa kanyang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa po ay napulutan natin ito ng aral mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lang tayo humihingi, bagkus pinapangalagaan din natin ang ating mga dua panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng gampanan natin ang mga obligasyon sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagiging dahilan kung bakit hindi tinatanggap ni Allah ang ating mga panalangin, at inshallah subhanahu wa ta'ala ipapakita sa atin ni Allah ang resulta ng ating mga panalangin. Nawa ay makapulot tayo dito ng aral, nawa ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay gisingin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Hanggang dito na lamang. Sana po sa mga kasalukuyong nanonood at saka sa maabutan ng video na ito ay pakishare na lamang po ang video na ito upang sa ganun ay mas marami pa ang biyaya at gantimpala reward ni Allah ang ating matamo. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.